Good morning, mga brothers and sisters. Good morning po, mga friends. Dito po ulit tayo sa Dasma Grandstand and Oval, San Jose. Medyo mambun kanina, kaya medyo pumunta ako doon sa bleacher sa grandstand. Then, umikot na siya. Tuloy lang ang kanyang walking. So, ang ating po ngayong discussion sa ating Bible morning walk, focus po ako sa mga commandments ni Jesus. Mga short commands, pero mahalaga dahil ito'y mismong itinagubilin niya sa atin. So, yan. Doon sila sa oval na ikot ako po dito sa may soccer field. Okay. So, unahin ko po yung sa Matthew 22, verses 34 hanggang 39. So, basahin natin yung ating passage. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Okay, so we have there, this is Matthew 22, from verses 34 to 40, ang dalawang commands. Pero, yun nga, sabi ng Panginoon Jesus, the greatest commandment ay yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Tingnan ko sa New King James translation. Sabi rito, ayan, but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Then, verse 39, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So yan, basa na po natin pareho mula sa English and Tagalog versions. Pero ang focus ko po ngayon, mga kapatid, brothers and sisters, friends, ay doon sa first and great commandment na sinabi ni Jesus na to love the Lord your God. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. It was
a question asked by a certain lawyer. Isang abogado. Sa Greek, ang term na ginamit is nomikos. Nomikos, ang root word niya is nomos, which is law in Greek. So nomikos, isang expert daw to sa law. Sa panahon ngayon, napakadaming mga nababanggit, no, ng mga lawyers. Maraming tumatakbo sa atin sa Congress, sa Senado, kahit sa mga positions. And they're saying there are lawyers. Magaling sila sa batas. Marunong sila sa batas. Maalam sila sa batas. And, syempre, with regards to this, rabbinic law or Jewish law, no? Mosaic law, yan, magaling siya doon. And, sumagot ang Panginoong Hesus sa kanya. Kasi tanong niya ay, Teacher, which is the great commandment in the law? So, nagtatanong ay hindi siyang pangkaraniwang tao, hindi siyang simpleng tao, kundi isang expert sa law. And he expect an answer, siguro, na palagay ko, dahil magaling siya sa law, alam niya na. Di ba? Alam niya na dapat yung sagot. Pero, this was, ang ginamit nga rito, is, he was testing him. No? Sa verse 35, one of them, a lawyer, asked him a question, testing him. Sinusubukan siya. Tinitest siya. And spiritually, maraming mga tao ang sumusubok sa Panginoon. Tinitest ang Panginoon, which we should not be doing as Christians. You do not have to test God. He is your God. Diyos mo na siya eh. Ba't kailangan pa siyang subukin? So itong expert ng law, he is testing Jesus. Sige. Kasi wala pa naman siyang personal relationship with Christ. But for us, who are believers in Christ, sasaktan ng Panginoon pag ganito gagawin mo. And you yourself will question your relationship with God. Ikaw mismo magkakaroon na ng doubt kasi yan ang ibabato sa iyo ng kaaway ng diablo, ni Satan. Diba? Because it's a Satan-like attitude eh. Yung test mo ang Diyos, di ba? So, tinest niya si Jesus. Dinala niya sa taas ng templo. Dinala niya sa taas ng bundok. Inoferan niya ng halos lahat. Ng mga ari-arian, ng wealth dito. He's test Christ. Pero sabi nga ni Jesus sa kanyang reply, you shall love the Lord your God. Ano bang ginamit rito sa tingnan ko sa Greek? Siyempre agape yan, no? From the verb he loved, she loved, no? So, tingnan natin. Which is the greatest commandment? Love the Lord your God. So, Jesus declared, sabi niya, agapesis. Ayan. So, you shall love. Tama yung translation ng New King James, no? You shall love. Kasi yung verb na ginamit is in the future, indicative and active, no? Active voice. You shall love, no? Inuutusan tayo, ito yung dapat mong gawin, ito yung utos ko. Ikaw, mahalin mo ang Diyos
dapat mo siyang mahalin, tuloy-tuloy, patuloy mo siyang mamahalin. So it was in the future, indicative, active. It's a law that Jesus, no, quoted from Deuteronomy also. It's a law. It's a command, na, entole. Yan, commandment, injunction. Di ba pag inutusan ka ng korte, injunctions, gagawin mo yan. Inutusan ka ng expert sa law. So I think hindi lang yung lawyer na nagtanong kay Jesus ang expert sa law, kasi in-address niya si Jesus na teacher, curious, no? So anong ibig ko sabihin? Alam niya na expert din si Jesus sa law, no? Didaskale, ayan, didaskalos, teacher. Yan yung address sa mga rabbi, di ba? Mga teacher, mga expert din sa law, hindi lang sa law, kundi even sa Judaism, sa kanilang religion. And here, sabi nga ni Jesus, agape says, you shall love the Lord. You shall take pleasure in the Lord. Ngayon, bakit ganoon ang utos, no? So, the Lord here is not just a curious na maraming iba pa na pwedeng maging Lord naman natin. Pero ang sabi rito, specifically sabi ni Jesus, you shall love the Lord who is your God. The Lord your God. So, punta natin si Pe. Ayun, exercise. You shall love the Lord your God. Alam niyo, mahalaga ito mga kapatid. Kasi yung sabi rito, dinetail din, no, kung paano natin mamahalin ang Panginoon nating Diyos. So, ang ginamit actually sa Greek preposition is en, which is in, no? Sa English translation. Ayun na po yung aking YP. Yeah. Ayan, andun sa background yung mga nag-jogging, nag-walking. So you shall love the Lord your God. Ginamit kasi kanamitan is with, di ba? Instrumental, with your heart, with all your heart. Pero I think maganda rin yung translation na you shall love the Lord your God in all your heart. In your heart, no? Sa puso mo. Mas personal eh, hindi lang with sa pamamagitan ng puso mo, kundi sa puso mo direkte, no? In all your heart. Tapos yung ginamit pa yung all na word na sa buong puso mo, no? Ang ginamit purong word is holy, no? Na diyan galing yung English na word na whole, complete, no? Buong puso mo, holy, kardia, no? Buong puso. Ayan. Your God and holy su kardia, in all your heart. Yung puso mo, yung buong puso mo, yung buong damdamin mo, no? Yung buong ikaw. Dapat mong mahalin ang Panginoon mong Diyos ng buong ikaw. Pag buo yan, walang reservations yan. No? Walang half-hearted, buo eh. Di ba? Walang kulang. Walang makakasingit yan na doubt, alinlangan, na
na walang pagtitiwala, na walang pagkilala, walang recognition. So who can do with this? Siyempre, yung mga binago ni Kristo ang kanilang puso. Ni-regenerate ni Kristo. Ni-regenerate ng ating Panginoong Kristo. Tayo yung makagagawa nito. We can love the Lord our God today, tomorrow, and in forever, in eternity. So yan ang command sa atin. In all our hearts, sa buong puso natin, mahalin mo ang iyong Panginoon mong Diyos sa puso mo, sa buong puso mo, sa buong kaluluwa mo, no? In all your soul, ha? In all your soul, sa buong kaluluwa mo. Galing, no? In all your mind, sa buong isip mo, sa mga pagpapasya mo, sa mga pagdidesisyon mo, naandun yung pagmamahal mo sa Panginoon mong Diyos. Naandun ang Diyos lagi. Sa puso mo, sa buhay mo, sa kaluluwa mo, sukhe, no? Means your soul, your spirit, your whole life, hole, sukhe. Hole, suke. Susuke. In all your soul. Tapos, and hole, su, dianoia. Nus, yung mind. Through the whole mind. No? Ginamit rin yung preposition na dia dito eh. True. So, sa kabuuan, tagus-tagusan ng isip mo. In all your mind. Sa isip mo, sa pag-iisip mo, na hindi lang sa utak, no? sa paggamit mo ng iyong utak, sa paggamit mo ng iyong isip, ay nandoon ang pangunahing gagawin mo ay mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos habang ginagamit mo ang iyong utak, ginagamit mo ang iyong pag-iisip, ginagamit mo ang iyong buhay. Habang nabubuhay ka, buong buhay mo kasama. Habang nag-iisip ka, nagpapasya ka, andun ang pagmamahal mo sa ating Panginoong Diyos. Lord, your God, Lord, our God. Ang buong puso mo, damdamin mo, walang makakasingit. Kompleto eh. Buo eh. Kompletong puso mo, kompletong buhay mo, kaluluwa mo, kumpletong isip mo. And that is the first and great commandment. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Ginamit niya, entole, yan. This is the first prote, no? The first and megale, greatest, no? Megale, entole, megale. Mega, di ba? Yung great church. Pero dito, entole, megale, great commandment. Now, because she says she's the first and great commandment, sa ibang version, ginagamit na greatest commandment. Kasi, yung second, yun yung pag-uusapan po natin mga kapatid bukas, love your neighbor as yourself. So, nawa, makatulong ito, no? Sa ma-remind tayo. This is the Lord's command, Jesus' command, greatest command sa atin. In all our heart, dito sa puso natin, mamahalin, patuloy, mamahalin, future, indicative, active dapat, no? Ang pagmamahal natin. And walang putol, walang tigil yung pagmamahal na yan. Kahit ano pa, no?
kahit anong pagsubok, ayan. Shout out kay Kuya Joel Katabay, no? Binanto ni Pastor J. Kayas. Ayan. So, dapat hindi nagkakaroon tayo ng anumang alinlangan sa ating relasyon sa Diyos. Kaya ito yung command pinapaalala ng Panginoon, kasi lagi may nakakasingit ang diablo, nakakasingit ang kaaway. Tinitempt tayo, tinitest tayo, no? So, hindi natinag si Jesus kahit gaano pang ka-expert sa law ito nagtatanong sa kanya. He replied, he declared what is truth. And the truth is the great commandment, the first and great commandment, the greatest, is that we shall love the Lord our God in all our hearts, in all our soul, and in all our mind. God bless po mga kapatid. Ayan, si Fe. Bati ka muna. Yan. Okay? So, pray po tayo mga kapatid. Lord God, salamat aming Panginoong Hesus sa blessing ng buhay, sa blessing ng kalakasan, sa blessing ng kalusugan. And thank you, Lord, for reminding us kung sino ka sa buhay namin. That you are our Lord, that you are our God, and that we have this great responsibility. Sabi nga ni Spider-Man, Lord, with great power comes great responsibility. Binigyan ka ng Panginoon, di ba? Binigyan niyo kami, Lord, ng kapangyarihan na mabuhay sa mundong ito. Suklian namin ito ng pagsunod sa utos mo. Kaya, Lord, equip mo po ang iyong mga anak. Tulungan mo ang iyong mga anak, especially those who are being tested by the devil, being tempted by the devil, to doubt you, or even to not be able to recognize you. Kasi ginagawa, Lord, ng kaaway, minimisrepresent ka niya. Ginagawa ng kaaway sa isip namin, parang hindi siya Diyos. Pinag-aalinlangan kami, ginagawa ng kaaway sa puso namin. May iba pang kaming dapat mahaling una kaysa sa iyo. Ginagawa ng kaaway sa buhay namin. Pag nahirapan kami, parang walang Diyos. And that is not how we should love God. Because sabi mo, Panginoon, mamahalin ka namin in all our hearts, in all our soul, and in all our mind. Kaya Lord, sorry, patawad po kung kami nagkulang, hindi kompleto, hindi buong puso, hindi buong kaluluwa, hindi buong isip ang pagmamahal namin sa iyo. Sorry, Lord, marami kaming mistakes, marami kaming mga pagkukulang sa aming pagmamahal sa iyo. Minsan putol-putol pa nga. Minsan pag may blessing lang, naalala ka namin. Pero pagdating na ng mga testings, pagsubok, ay nakakalimutan na namin yung tamang pagmamahal sa iyo. Panginoon, i-bless mo din po yung aking sambahayan. Nadalain ko ang aking mga kapatid na nasa ibang bansa. Nadalain ko din, Panginoon, hindi lang kapatid sa laman, kundi aking mga kapatid, naging kaibigan dyan sa Canada, kapatid ko nasa Amerika, mga kapatid ko nasa mga kumpare ko dito sa Pilipinas, yan, kay Paring Atoy, tuloy mo siyang palakasin din, tuloy mo siyang i-bless silang mag-asawa.
ni Maring Telly at ang kanilang anak, apo. I-bless mo din, Panginoon, ng si Jig sa kanyang projects. So God, nasa Quezon City siya ngayon, nag-i-stay. Ang aming apo, i-bless mo rin, Lord. Aming church, oh God, bless mo. And turuan mong magmahal sa iyo. Turuan mong bawat sa amin, aking mga kasamang pastor, to preach the word, to the truth. Huwag kaming mag-shortcut ng yung salita. Hindi. Tulungan mo kaming mag-aral ng iyong salita. Aming mga pastor, ang aking mga kaibigang pastor, si Pastor Rudy, Pastor Jefferson, Pastor Doming, kasama ko sa church, Pastor Don, ganda yung mga pastor ng Cavite Presbytery, sa pangunan ni Pastor Francis Banyaga, moderator namin. Ganoon din sa kabuuan ng GAPCP, pangunan ni Pastor Tabo-Tabo. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings mo. Bless mo kami ni Fe sa pag-aalaga namin ng aming apo at sa pagtatrabaho ko din sa ministry, sa Bible School, sa ETS, sa PTS, at sa Oikos. Thank you, Lord. Thank you po. God bless. God bless us all, oh God. Pangidalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyo, mga kapatid, mga brothers and sisters. God bless po, mga friends. Hanggang bukas po sa ating Bible Morning Walk.